Ayun. Annyeonghaseyo, Hanpil students. Good evening sa lahat. This will be our second to the last day of our class at chapter 25 to chapter 28 po yung itatakal natin. So of course, meron tayong dialogue, may vocabs at saka yung grammar. Okay. Pakimute lang po muna. Okay. So ang title po or ang topic po ng chapter 25 is Ilyu Ilmada Kyue 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 sorry Kyue kayo. So I go to church every Sunday. So bago ang lahat, punta muna tayo dito sa dialogue. Of course, makikinig tayo. Papakinggan natin pag ang conversation ni Miyong at saka ni Riri. Okay po? So, pakinggan muna natin bago tayo mag-explain. 25과 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Okay po, ulitin natin guys ha. 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Okay, rinig niyo naman po, no? Hindi ba malakas? Sobrang lakas? Naintindihan naman po, no? I mean, naintindihan yung yung words. Okay, so dito tayo sa explanation po ng dialogue na to. Si Miyong at saka si Riri ay nag-uusap, may conversation po sila tungkol sa kung anong gagawin nila sa Sunday. So, at ulit po, ang Sunday in Korean vocabs, il. So, sabi ni Miyong, dito is Lily. Lily, pwede din Riri, pwede din Lily, pwede din Liri. Okay. So, Lily she. Ilyo, ire. Tilagyan po ng dahil time particle. Mo is what. Heyo is do. Okay. Ilyo, ire. Mo, heyo. So, ano bang gagawin mo sa Sunday? Gusto mo bang mag-shopping? No, together. Shopping, kaleo. Okay. So, na-discuss na din natin yung earleo, di ba po? Earleo is parang nagsasuggest ka, no? Na may gagawin. Sabi ni Lily or ni Riri, 미안해요. 미안해요 is sorry. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 사비 niya, church is 교회. Church is 교회. Okay? 일요일에는 교회에 가야 돼요. So, ka is go, tueyo is I have to. Kailangan. Dueyo. Okay. Sabi niya, sorry, pero kailangan kong pumunta ng church on Sunday. Sabi ni Miyong, um, 교회에 다녀요?
교회에 다녀요? Do you go to church? Parang, pumupunta ka ba talaga ng church every Sunday? Parang ganun po. Wait lang po, i-mute ko lang po yung mga ano ko. Nadidistract ako. Okay po, tuloy tayo. Ayan. So, sabi ni Riri, kasi tinanong siya na pumupunta ka ba talaga ng church? Sabi ni Riri, 일요일마다 교회에 가요. So, every Sunday pumupunta siya. 그런데, yung 그런데 yan dyan guys, ano nga ibig sabihin ng 그런데? Nahihirapan. Wait lang. Okay. Akala ko nakamute kasi ako. So, 그런데, um, by the way, okay? Or but. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요. So, meron ka bang? 있어요 is have, okay? To have or exist. Yeah. 종교가 있어요. So, meron ka bang religion? So, sabi ni Miyong, 부모님, 부모님, 부모님 is parents. Okay? 불교 신차라서 오케이. 신차라서 철 일일 때는 줄에 다녔어요. So, sabi niya, pumupunta daw ng temple ang kanyang parents. Kasi Buddhist ang parents niya. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. So dahil daw siya daw, hindi siya nakakapunta kasi busy siya. Okay? Papaso, busy. Papaso, because busy. Because I am busy. Si so po dyan ay dahil or because. Okay. So meron din tayong mga highlighted dito na mga words. Yung enen. And ay ginagamit natin para i-emphasize yung isang noun tungkol sa time or tungkol sa place. Okay. And is ginagamit or i-attach natin sa noun specifically for places and times para ma-emphasize po siya. Like ilang halimbawa natin dito, I'm sorry but I have to go to church on Sunday. So, 일요일에는 yan. So, Sunday. So, na-emphasize po si Sunday na pumupunta siya dun sa church every Sunday. Another example po ng Enon is, ito po, this summer, wait lang po this summer. Okay, this summer, I am going to my hometown. So, saan natin ilalagay si Enon? Sa noun po tungkol sa time or sa place. Okay? Pero dito is time tayo kasi specific or na-emphasize natin na sa summer siya pupunta ng hometown niya. Kaya, 여름에는, 여름에는, 여름에는. And another po is iraso. Iraso, a place after an or placed after a noun. So, 'di ba po na-discuss ko na din or natakal na din natin po yung kapag nilalagyan po natin
si noun ng grammar, may E. Di ba po? May E. So, placed after a noun, and this is used to show a reason or a cause for something that happens later. So, lalagyan natin po ng iraso ang noun after sa noun to show po kung ano yung reason or kung ano yung pong dahilan for something na mangyayari that happens later. So, halimbawa, the holiday starts tomorrow, so I am not going to work. Okay, so mangyayari pa. Mangyayari pa na hindi siya pupunta sa work. So, saan ba natin nilalagay si Ira? So, sa noun. Specifically, sa yugaraso. Yugaraso. Okay? Ano ba yung yugaraso? Holiday. Yugaraso. Okay? Touch natin dyan. So, neil is tomorrow. Buto is start. Parang from tomorrow. Or starting tomorrow. From to, parang ganun po siya. So, buto. Neil buto, yokaraso. So, yan. I-add natin si iraso or si raso. Okay po. Doon para may reason tayo kung bakit hindi siya pupunta sa work. Yan. And we have also grammar na i-discuss natin mamaya, guys. Okay, let's start po. I'm sorry. Let's start and go on to the vocabs na nandito. So, ang vocabs natin ngayon, category ay tungkol sa religion or chongyo. Chongyo. Religion. Chongyo. Chongyo. Sorry. Jongyo. Religion. Okay. Sinong gustong magbasa? May gustong magbasa dyan? Yarabun. Okay, walang gusto magbasa. Sige po. Basa tayo ha. Ah, yes po ma'am. Ma'am Nalin, gusto mo magbasa? Sige, sige. Sige Tumahimik po. ka na din. Tumahimik. Jongkyo, religion. Turkey, Buddhism, Hinduism. Oh, ada teman saya aktivis ini Pak Seri. Coba Hinduism, Christianity, Protestantism. Kebalik. Honjokyo, Catholic, Catholicism, Islam, Islam, Paul, Temple, Q, Church, Songdang, Catholic Church, Cathedral, Town, Mosque, Mosque, Shin, Buddhism, Muslim, Pastor, Pastor, Hindu, Hindu, Christ, Imam, Imam. Okay, thank you po. Charis sa'yo, Ma'am Nalin. Good job, good job. Okay, so, isa-isahin natin ulit, guys. So, Buddhism sa kanila, ang Buddhism is Hulgyo. Hulgyo. Buddhism is Pulgyo. Christianity, ang Christianity po dito na sinasabi is yung mga Protestantism o yung mga born again, Protestant, ang tawag sa kanila po is Kidokyo. Kidokyo, Kidokyo. Pag naman po sa mga Catholics, Chunjugyo. Chunjugo or Catholic. Ito po. Chunjugyo. Chunjugyo. Ang Islam po is Islamgyo. Islamgyo.
Pag temple, kung saan may service, mga ganun po, is chol or jol. Jol. Pag church, ang church na sinasabi dito guys is church ng mga Protestants, ng mga born again. QE. QE. Para naman po sa mga Catholic, yung church or cathedral nila, kasi cathedral din po yung sinasabi, di ba? Ay sungdang. Songdang. Catholic Church or Cathedral. Pag mosque, sawun. Sawun or mosque. Oh, mosque. Sorry. Mosque. Si Buddhist monk, sunnim. Yung pastor, muksanim. Yung priest, shinbunim. At saka si imam ay imam. Okay, so yan po ang mga vocabs na nasa kategory ng religion or Jongyo. Okay. So next, dito naman tayo po sa grammar. So ang grammar natin kanina, nakita na natin ito sa dialogue, ang MADA. MADA is not a dictionary form po ha. MADA talaga yung ilalagay natin. So, ibig sabihin po ng MADA is tuwing or every. At saka i-attach natin siya sa noun, specifically po sa time. Mga mga time nouns. Okay? So, ano ba ibig sabihin? Literally means every. Or this is used to express the repetition of things. Like halimbawa, every Sunday. So, noun po siya na tumutukoy sa time. Sunday. So, il, mada. So this is also used to express time, indicates that a certain action takes place on a regular basis and is added to time nouns. So ibig sabihin, repetition po ng gagawin sa isang noun or sa isang time, specifically sa time. So anong ginagawa every Sunday? Yun, mga ganun po siya. So let's try po an example. I go to the park every Sunday. So, saan natin nilalagay or i-attach si Sunday? I mean, si Mada sa Sunday. Okay po? So, sasabihin mo pong, 저는 일요일 is Sunday. Tapos, lagay natin si Mada. Tapos, ang park is 공원에. So, si dito is a place particle. So, 저는 일요일마다 공원에 가요. 가요 is go. I go to the park every Sunday. So, kung bubuo kayo ng sentence, guys, kung ito po yung sentence in English, start po kayo translate dito sa last part. So, para siyang from right to left po na pagka-translate. So, 저는 일요일마다 건우에 공원에 가요. Again, I go to the park every Sunday. 저는 일요일마다 공원에 가요. Another po example. Every weekend, I go for a stroll in the park. Sabi niya, every weekend daw. Ano ba yung weekend? Saturday and Sunday, di ba po? Sa tuwing weekend. Okay, sa tuwing weekend, pumupunta ako sa park para maglakad or mag-stroll. Stroll is lakad pa rin po yan. So, weekend is jumal or jumal. Jumal is weekend, lagyan natin ng mada. Ibig sabihin ng mada is tuwing or every. So, sabi niya, 주말마다 공원에 산책을 해요. 주말마다 공원에 산책을 해요. So every weekend I go for a stroll in the park. Okay, another example.
Do you go to church every Sunday? So, paano natin to matatranslate? Sige nga po. Saan natin nilalagay si Mada? Sa noun, specifically sa time noun. So, dito sa sentence is Sunday. So, paano natin yan sasabihin ngayon? Patanong po ito. Alam mo, Sige, try niyo po. L-U-E, pada, ano ba? Okay. Next po. Si church. Ano nga si church? Kiwe. Q-A. L-U-E, pada, Q-U. Okay. Kiwe. Tapos lagay natin ng place particle na e. Kaya magiging ilyo ilmada kiwe tayo. Okay. Another po. Yan. Every day, he studies Korean. Sabi niya, araw-araw nag-aaral ng Korean. Sanggit, pada, siapa sih sanggit? Ano, ma'am? Putol-putol kasi yung ano mo, ma'am. Ibu, sudah. Ito ay magiging nalmada. Nalmada. Kunun, sorry. Kunun 한국어를 kasi po 한국어 is Korean language. 한국어를 공부해요. So 날마다 ibig sabihin po is every day. Okay, gets na po, no? So, hindi po ito dictionary form po ha. Si da ay tatanggalin natin. Hindi po. Hindi natin yan tatanggalin. Ilalagay pa rin natin yan sa noun, specifically sa time. So, nalmada is every day. So, every day he studies Korean. 날마다 그는 한국어를 공부해요. Okay, let's start. Okay, may assignment din po kayo. So, ang gagawin lang dito is let's complete the conversation using si Mada. Okay. Kung ano yung mga nakikita natin dito. Kasi tumutukoy kasi si Mada ng time or i-attach natin si Mada sa time. Kaya ganito may calendar tayo. So, gagawin nyo lang yan. Isasend ko lang naman po ito sa group chat. Okay, next, let's try to go to the second dialogue po. Ay, makinig na naman tayo. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. Okay, ulit tayo guys. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요.
아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. Okay. Ayan po. Explain tayo. Brief explanation lang po sa second dialogue. Wait lang po guys ha. Wait lang. Okay, so let's try to explain. So si Gono at saka si Adit ay nag-uusap tungkol po sa kung ano ang ginagawa ni Adit. So sabi ni Gono, Aditshi Yogi Waniriyeyo. So ito po ay tinatawag na Waniriyeyo. Ang ibig sabihin po ng Waniriyeyo is, what is the matter? What's the matter? Okay? Anong nangyayari or anong nangyari? So, yan. When nil means otohanil. Okay? Pero po, pwede po siyang gamitin na emotion iriyeyo. Ibig sabihin, anong problema? Mosun iriyeyo, anong problema? Si when niriyeyo, same lang din po sila. Like, what's the matter? Anong nangyayari sa'yo? Ano, parang, you're asking na concern ka din po. So, pwede mo yung gamitin. Then sabi ni Adit, na pumunta ako ng mosque kasi nag-pray. Yan, nag-pray siya. Sabi niya, Yogi, Islam, 사원에, 사원에 기도하려 왔어요. And then, sabi ni Gino, 오늘은 금요일 is Friday. 금요일이 아닌데 is negative. Okay, negation po. 오늘도 예배를 드려요. Okay? So, are you praying today as well? So, sabi niya, hindi, hindi Friday ngayon. So, nandito ka ba para mag-pray pa rin? Ganon. So, sabi ni Adit, 예배는 없는데. So, malalaman natin mamaya. Si 예배는 is service. 예배는 없는데. So, 없는데 galing po sa dictionary form na opta, which means to have not, no, or not exist. Yan, don't have, doesn't have. So, 예배는 없는데. So, walang 예배. 예배는 walang service. 아버지 is father. 좀 편찮으셨어. So, my dad is nagkasakit. So, 시간이 있을 때마다. So, ano yung 있을 때마다? Ultemada po, ibig sabihin ng ultemada, a combination po ng ulte at saka mada that shows repetitiveness of a preceding action or state. So, ibig sabihin po na gagamitin natin si ultemada kung patuloy na nangyayari or paulit-ulit na nangyayari ang isang bagay. So, halimbawa, I always drink coffee whenever I'm tired. So, kung siya daw ay pagod, umiinom siya. Whenever. Kung siya ay pagod, iinom siya ng coffee. Pag hindi siya pagod, hindi siya umiinom ng coffee. Pero kung pagod siya, umiinom always. Kaya saan natin nilalagay si ultemada? Sa drink. I mean, sa tired. Sorry, sa tired. Nagiging pigon haltemada.
Yun. Every time I am tired. Parang ganun po siya. Kopi를 마셔요. Umiinom ako ng kape. So, dito sa dialogue, sabi ni Adit na 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. Sabi niya, 시간이 있을 때마다. Kung, kasi po si itda or isıl, coming from dictionary form na itda, which means to have. So, kung meron daw siyang time, every time na may time siya, ganon. Whenever na may time po siya, is pumupunta siya para mag-pray or magdasal. 기도해요 is magdasal. 사비 이거는 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. So sabi niya, yung papa mo, sana sumiyon, sana ay maging okay. Pali, faster. Maging okay, faster. Tapos siya, chodo is siya rin. Is gagawin din po yung pagpe-pray or magdadasal din. Yan. Okay, let's go po sa vocabs. So, ang vocabs po is tungkol sa category natin is religious activities or 정규 활동. 정규 활동. Religious activity. 정규 활동. So, to believe, 믿다. 믿다. Kung naririnig nyo sa K-drama may 믿지마. So, believe, jima is don't. So, don't believe. Okay, please don't believe. Yan po. 믿다, sorry. 믿다. Ang to pray, magdasal, kidohada. Kidohada. Okay. Palagi ba kayo nagdadasal, guys? Kidohada. Okay. Kidohale. Let's pray. Believer. Ikaw ay believer. Ano nga yung Tagalog ng believer po? Sinong nakakaalam? Please tulong, guys. Naniniwala? Nananampalataya? Yun, no? Wala kang mic, Ma'am Jam. Paniniwala mo. Ayun, paniniwala. Kala ko walang mic si Ma'am Jam. Yon. So, paano ba natin sabihin ang vocabs ng believer? Shinja. Shinja or 교인. 교인. To have a Buddhist service, yung service nila na religion niya ay Buddhist is 예불을 드리다. Okay? 예불 is Buddhist. 예불. Tapos nilagyan ng object particle. 드리다 is service. So 예불을 드리다. To attend a Christian church service, itong Christian church yung born again, pag nag-a-attend, 예배. 예배 is Christian church. 예배를 드리다. Kung ang Buddhist 예불을, ang Christian church service is 예배를 드리다. To attend mass for Catholics, 미사를 드리다. So, Catholic service, 미사를 드리다. Kapag naman po to sing a Buddhist hymn, 찬불가 부르다. 찬불가 부르다. Kapag to sing a Christian hymn, 성가를 부르다. 성가를 부르다. Kapag naman po to make offerings, okay, offerings po, buljon or 홍금을 내다. Okay, buljon or 홍금을 내다 to make offerings. Kapag naman po pupunta ng pilgrimage yung mga Muslim, 성지 순례를 kada. Sunrerul, di ba po ganon? Kaso, si Neon, sinundan po ng real, kaya L.
So, sunlerul kada, to go on a pilgrimage. Kapag naman po, Buddhist scriptures, ulgyong, ulgyong. Pag Bible po is Songyong, Songyong. Ang Quran sa kanila is Quran, Quran. Okay, 1 minute. Basahin niyo po guys kahit nakamute kayo. Okay, so let's continue guys. Let's continue. So, dito na tayo sa grammar 2 ng chapter 25, which is si asumyon, asumyon, chugatta. Asumyon, usumyon, chugatta. So, ito po ibig sabihin sa Tagalog, kung tapos nilagyan natin ng pandiwa or panguri, tapos mabuti sana. So, paano natin gagamitin o ano yung function ng asumyon, osumyon, chugatta? This is used to express a wish or a hope. No, halimbawa, it would be nice if, ganun po siya sa English. Or also expresses desire, wish, hope. Parang sinasabi mong, I wish, sana nagkaroon ako. Kung, ah, kung mayaman ako, sana nabili ko to. Parang ganun po siya. So, it is attached to a verb or adjective. Yan. So, kailan natin gagamitin si assume So, gagamitin natin si assume if the verb stem ends with ito, sila, si a tsaka si o, then si assume to get the ang gagamitin natin. Okay? Kapag po yung verb stem ay nag-end po ni o or ni a, si assume ang gagamitin natin. Assume to get the. So, limbawa, ito po si wasumyon chugeta. So, ginamit natin si asumyon chugeta dito kasi po si Oda. Ano ang ibig sabihin po ng Oda? Oda which means to come. So, tinanggal natin si da, may iwan si O. So, pasok po siya na asumyon chugeta ang gagamitin. Si kada, magiging kasumyon chugeta. Okay, another po si verb stem po. Pag si verb stem ay nag-end po ng any vowel, maliban lang po sa kanila. Awesome yon, chugeta ang gagamitin. So, halimbawa, mokda, to eat. So, tanggalin si da, may iwan si mok. So, o ang vowel niya. Kaya awesome yun, chugeta ang gagamitin. So, magiging 먹었으면 좋겠다. 들었으면 좋겠다. 있었으면 좋겠다. So, yan po yung rules for conjugating the verb plus a o sumyon to get the for grammar pattern.
So, halimbawa, meron tayo dito. Again po, si asumyon o sumyon chugetda is if, no? Sana or kung. Ganun po siya. Let's try an example. So, ang example natin dito is, I wish I had a car. Siguro wala kang car ngayon. Kaya napag-isipan mo, kung meron lang, ganun. Kung meron lang akong car, sana meron. Ganun po siya. So, I wish I had a car. So, ano yung car? 차가. 차가 있었으면 좋겠어요. Okay? 차가 있었으면 좋겠어요. So, nasan si I had a car? So, bakit 있었으면? Kasi po, car is 차가. Had is I have. Parang nag-exist. I mean, I have. Meron in possession. So, gagamitin natin si itda. So, tanggalin si da. Tapos may iwan si it. Tapos makita natin yung vowel na E. So, osumyon, chugessoyo ang gagamitin. So, chaga, isusumyon, chugessoyo. Okay? Ang chugetda dito po is a dictionary form kasi sentence or ending pattern po ito. Sentence ending pattern. So, kailangan tanggalin si da at i-conjugate natin into present tense. So, I wish I had a car. So, magiging 차가 있었으면 좋겠어요. Okay. 좋겠어요 po yan siya. Present tense. Another example po, I wish I had a lot of money. O, di ba? Di ba? Pangarap natin yan lahat eh. Nagkaroon ng maraming pera. So, I wish I had a lot of money. So, ibig sabihin, baka wala kang money or wala siyang pera ngayon. So, paano mo sasabihin yan? Ang I wish po dito is si aso o somyun chugetta. So, saan natin i-attach? Sa had pa rin. Kasi i-attach natin siya. Si asumyon o sumyon chugetta sa verb or adjective. Okay? Huwag natin kalimutan. Verb or adjective ang dadagdag natin sa kanya. Okay. So, magiging, ay, bakit nagtsaga? Tune. Tune po yan. Sorry. Edit ko muna guys ha. Tune. Okay, so money po is dun. Di ba po? Dun. Money. So, lagyan natin ng particle na E. Tune, isusumyon. Chugessoyo. So, kung meron akong pera, sana meron. Ganun siya. Mabuti sana. Yan. So, kung meron akong pera, mabuti sana. Kasi chu is good. So, I wish I had a lot of money. So, iba po si umyonso po ha. Si umyonso is habang. Ito po is aso, usomyon, chugetda is I wish, I hope. Kaya, halimbawa dito, I hope it doesn't rain. So, rain is piga. So, paano po yan? Magiging piga, an. An is negation. Ibig sabihin, no or not. So, piga an wasum So, nagiging wasum kasi uda is come. So, sana hindi darating. Ganun po siya. So, I hope it doesn't rain. Piga an wasum yun chugesol. I hope it doesn't rain. Dito po, I wish my family
would always be healthy. Sana yung pamilya ko is palaging healthy. So, sasabihin mo, Uri is we. Uri, 가족 is family. 가족이 항상 is always. So, 우리 가족이 항상. Tapos po, kongang is healthy. 건강했으면 healthy. So, always healthy. So, I wish. 주겠어요. So, kung ang family ko ay palaging healthy, mabuti sana. Ganun po siya. I wish my family would always be healthy. 우리 가족이 항상 건강했으면 좋겠어요. Ayun, question po. Okay, wala pong tanong. So, let's proceed. May assignment pa rin po ito. Ang gagawin lang is, i-attach lang po ninyo si asomyon, usomyon, geso, or getta dito sa tatlo kung saan sila malagay po na sentence. Assignment pa rin po yan. Okay, let's go po for chapter 26. Okay, chapter 26, ang title po is 밥을 먹은 후에 이 안약을 드세요. So, please take this medicine after a meal. Okay. Kikinig pa rin po tayo sa dialogue. Wait lang po ha. 'Okay, wait lang po guys. Set up ko muna yung dialogue. (26과) 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Okay, ulit tayo guys. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Okay, so let's try to analyze and explain the dialogue. So, sabi niya dito, si Yaksa at saka si Baru. So, sabi ni Yaksa, 어떻게 오셨어요? So, how can I help you? Ano bang may tutulong ko sa'yo? So, sabi ni Baru, 머리가. 머리 is head. 아파서 왔어요. So, apa is masakit, no? Or may, ayan, may pain. So, dito is because. May na-touch po. Tapos, wasoyo, past tense po ng oda, na came. Okay?
Sabi niya, mori가 아파서 왔어요. So, mori가, ang ulo ko, masakit, kaya andito ako. So, sabi ni Yaksa, or yes, Yaksa, since when? 언제부터? So, ano ba yung buto dito is from or since? Okay? Ano nga yung Tagalog ng since? Limutan ko. So, buto is from or since. So, since when? Ganun po. So, halimbawa, 아침부터 배가 아파요. So, dito, 아침부터. So, from or since morning. No? Since this morning. Yan po ibig sabihin. 내일부터 ay since tomorrow or starting tomorrow. From now on or from tomorrow. Ganun po siya. 내일부터. So, pwede mong gamitin si buto kung yung sentence mo ay from or ibig sabihin is from or since. So sabi ni Yaksa, 언제부터? Since when? 아프셨어요. So kailan sumakit? or 아프셨어요. So sabi ni Baru, 어젯밤부터요. 어젯밤부터요. So 밤 is night, kagabi. Okay. Last, ujet or yesterday night. Ganun po. So, nag-start po kagabi, last night. So, bakit kaya? I drank alcohol. So, surul, chum, masyossoyo. So, masyossoyo, galing sa dictionary form po na masida. So, yan. Shosoyo kasi osoyo yung ginamit kasi past tense, nangyari na. Kasi drank. So, uminom kasi ako ng alcohol or alak kagabi. So, sabi niya, sor을 좀 마셨어요. So, sabi din niya sa 술 is alcohol. Inumin. 때문에. 때문에 ibig sabihin is because of that. Kaya pala. So, kaya pala, temone, dahil sa alak. Alak, kaya pala. Yan. 술 때문에. 그런 것 같네요. So, 때문에, sabi niya, because of that, dahil pala sa pag-inom mo. So, 밥을 먹은 후에 약을 드세요. So, pap is rice or food. So, sabi niya, pagkatapos daw kumain, uminom ng yak or yagul. Ano yung yagul? Medicine. Ayan. So, dito naman tayo sa vocabs. Vocabs natin is tungkol sa body parts or sinche. Sinche. Sinche, body parts. So, ang head natin is muri. Ears is tui. Eyes, nun. Nose, ko. Face is ilgul. Ilgul. Mouth is ip. Okay. Ulat tayo. Mori, nun, ko, ip, ulgul, tui. Okay. Parts of the body na po ito. So, ang neck is muk. Ito po yung spelling ng muk, ha? Muk. Shoulders is uke pala. Uke. Arms is pal. Hands, yung kamay mo, son. Yung bewang, ori. Body is mom, yung katawan. Yung chan mo is stomach. Wrists is sumuk. Fingers, sunggarak. Yung tuhod mo is mu, murok. Okay. Tari is legs. Ankles po, dito po yung ankles, ha? Hindi dito. Ano to? Correction po ito. So, si ankle is ito. Tapos si feet is nandito po. Okay. Ano to?
Nag-ano na ito, nag-interchange lang po. Correction lang po. So, ang feet is dito. Feet is palmok. Okay? Palmok. Yung ankles is pal. Yan. Okay, 1 minute naman po guys. Kayo naman po magbasa kahit andyan lang. Hindi kayo naka-unmute. Okay, let's continue guys. So, ito po yung mga body parts na kailangan pa rin po i-memorize guys ha. I-memorize. Marami na tayo. So, siguro no, sa group chat natin mag-quiz tayo ng vocabs. Kasi parang sa 30 chapters ng book 1, ibig sabihin may 60 categories. Diba po? Kasi every chapter, dalawang category ng vocabs eh. So, may 60. So, alam ko naman na hindi talaga lahat ma-memorize nyo. Kaya, unti-untiin natin. So, siguro baka everyday hindi naman mock test, magkuquiz tayo ng vocabs para naman po hindi malimutan din. Hindi nyo mawala sa isip nyo. Pwede mo nang, mawala sa isip yung mga mo dyan. Love life, ex mo, lahat. Basta yung vocabs hindi. Para sa pangarap natin to guys. May mga common denominator tayo dito eh. Yung future talaga, no? Sa family, makatulong, magkaroon ng ganito, hindi na maghihirap, hindi na ma-experience ng mga anak natin, yung mga na-experience natin ngayon na paghihirap. Kaya talaga tulungan tayo dito. So, para ma-memorize natin yung mga vocabs, so magsasend ako ng siguro mga 10 or 15 vocabs na nandun. Tapos kinaumagahan, quiz natin. Kaya na din mag-check kung tama ba yung sagot. Ganon. So, yan, body parts po, shinje, lahat nandyan. So, ano lang to, correction lang po ito nasa baba. Okay, dito naman tayo sa grammar ng chapter 25. Ang unang grammar natin is si unhue. Unhue. So, unhue represents the meaning of after something is done. And i-attach po natin only sa mga verbs po. So, unhue is an expression used to indicate that one does a certain act mentioned in the preceding statement and a while later does another thing. So, ang unhue is i-attach natin sa verb na ibig sabihin po pagkatapos. No? Like, pagkatapos mong kumain, uminom ka ng gamot. So, saan mo in-attach si pagkatapos? Sa kumain, which is verb. Si unhue, attach si kumain. Mukda. So, magiging mogunhue po siya. So, paano po siya yung conjugation rule natin? So, ialalagay natin si unhue kung ang verb stem ay nag-end ng consonant. So, kanina yung sinabi ko kanina, mukda, to eat. Tanggalin si da, may iwan si muk.
So, si muk ay a verb stem na nag-end ng consonant. Kaya, unhue ang gagamitin or i-attach. So, magiging mogunhue. Mogunhue. Kapag naman po, si verb stem ay nag-end ng vowel, si neon sa baba at saka hue ang ilalagay. So, limbawa, meron tayong verb na manada, dictionary form. Tanggalin si da, maiiwan si manna. At makikita natin na nag-end po ang manna ng vowel. Kaya ilalagay natin si neon sa baba. So, magiging mananhue. So, pagkatapos magkita. Mogunhue pagkatapos kumain. For irregular conjugations po, simple lang. Follow po muna kung paano yung rule ng conjugation, tapos bago mo ilagay si unhue. Halimbawa, si salda. Salda, tanggalin lang natin si da. At di ba po, pag ganito, for conjugation, ida-drop natin si real. So, dahil naiiwanan lang si sa at tagyan ng vowel, kaya lagay natin si niyan sa baba. So, nagiging sanhue pagkatapos tumira. Ano? Tutta, to listen. So, tanggalin natin si da, tapos yung rules ng irregular conjugation na patchim na diyat, tanggalin natin si diyat sa baba, ilalagay natin si real. Change. So, so nakikita natin nag-end na consonant. Si unhuye ang ginamit. Si ronhuye, pagkatapos pakinggan. Yan po ibig sabihin. Tupda, to help. So, tanggalin si biyop, tapos lagay tayo ng u. Di ba po? Kaya, nagiging tuunhuye. To build is chitda, nagiging chiunhuye. Yan po yung conjugation rules. Okay, let's start an example po. Sabi dito, after I eat a meal, I always drink coffee. Sabi niya, pagkatapos kong kumain ng almusal or ano ba, ng handa, ng pagkain, palagi akong umiinom ng kape. Okay. Sino ba umiinom ng kape dito? Okay. May kakilala talaga akong palagi umiinom ng kape. Hindi ba sumasakit ulo niya pag umiinom kayo ng kape? Parang sakit ng ulo niyan eh. So, after I eat a meal, I always drink coffee. So, saan natin nilalagay si unhuye? Sa verb lang talaga. So, saan dito yung verb? First clause ng sentence, eat. Kasi nandito si after, pagkatapos. So, saan malapit? Si after. Saan malapit sa verb? So, yun po yung i-attach natin. So, magiging pabel kasi pap is rice or pwede din itong meal or pagkain. Pabel, tapos mogun huye, kopirel, hangsang. Hangsang is always. Huwag kalimutan. Hangsang is always. Hangsang masoyo. So, after I eat a meal, I always drink coffee. 밥을 먹은 후에 커피를 항상 마셔요. Yon. Okay. Another example. After I exercise, I always take a shower. So, pagkatapos kong mag-exercise. So, ano nga ulit yung exercise? Undong hada. So, dito natin ididikit si after, which means si unhuye. So, si undong hada, tanggalin natin si da, may iwan si undong ha. Si undong ha ay nag-end ng vowel, kaya lalagay lang natin si neon sa baba. So, neon tapos hue. So, magiging undunghan hue. Hangsang shawuheyo. Always is hangsang. Shower is shawu. Plus heyo is gumawa. No? To do. Yan, gawa. So, undunghan hue. Hangsang shawuheyo. After I exercise, I always take a shower. Okay, halimbawa dito, I'm going to the restaurant after my class. Pagkatapos ng klase ko, pupunta ako ng restaurant. So, class is suop. So, magiging suobi kunan huye. Bakit kunan? Kasi po si kunan is kutnada to finish.
Kutnada to finish. So, nagiging kunan. Kunan po yan, hindi yan kutnan. Kunan. Pronunciation rules, guys, na kapag sila 30, sinundan ni Nian, maniyan na po yan yung basa. Kunan huye, 식당에, 식당 is restaurant, 갈고예요, I'm going. Future tense. So, 수업이 끝난 후에 식당에 갈 거예요. I'm going to the restaurant after my class. Okay. So, dito guys, paano naman po kung noun, no? Kasi po, aside from verb, pwede nating i-attach si huye, huye sa noun. Pero, wala na pong or neon. Huye lang po i-attach natin sa noun. So, noun plus huye. Halimbawa, lesson or class, suop, plus huye. Okay. Sorry for the interruption, guys. Sige po, continue. Noun plus huye. So, wala na pong un. Pero po kapag verb po i-attach natin, may un. Okay po. So, halimbawa, example po ng noun is lesson or class. So, suop. Tapos, suop, huwe. Yung 30 minutes, samshipun, samshipun huwe. So, after ng class, after ng 30 minutes, ganun po. So, halimbawa, what are you going to do after this lesson? So, anong gagawin mo pagkatapos ng lesson natin? So, paano yan? This. Ang po is this. Suop is lesson, hue. So, this after lesson is suop, hue. Mo is what? Are you going is, ano yung are you going? Are you going to do? Are you going to do? So, si do po dito is future tense. Are you going? Gagawin pa lang. So, soop, huye, mo, hal kuyeyo. So, anong gagawin mo pagkatapos ng lesson? Soop, huye, mo, hal kuyeyo. Yan po. Okay, another example po ng noun plus huye, see you in 30 minutes. See you in 30 minutes or see you after 30 minutes. No? See you after 30 minutes. Yan po. Paano yan? Sabihin mo, 30분 후에 봐요. 30분 후에 봐요. Okay. So, walang question po dito sa huye. Huye, huwe is pagkatapos. Pagkatapos kumain, uminom ng gamot. Ganun po. Okay, next, let's go for the dialogue number 2 sa chapter 25. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 Wait lang po guys ha. Bakit iba po nandito sa slide? Bakit si Adit pa rin? Hindi naka-move on kay Adit eh. Diyan ka man niya.
Okay, so ito na guys. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Okay, ulitin po natin guys ha. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Okay, so yan po yung dialogue sa chapter 25. So, ang highlighted lang po yung explain ko dito guys, yung mole or mole. So, si mole po dito ay shortcut lamang po ng mo at saka rel, which is the object particle. Shortcut lang po siya aside from sasabihin nating moral, sabihin mo na lang ng mole. Yan. Kasi yung mga Koreano minsan, mas ano sila, sanay sila ng shortcut. So, ang ibig sabihin po ng mole is what pa rin po yan. Ano? Moral. Moral or mole. Yan po. Kurigo is also at saka. Ano po sa Tagalog? At saka. Yan po. So, dito tayo sa vocabs po ng to. Jungsang. Okay, wait lang po. Okay, so jungsang or jungsang is symptoms, no? Yung mga nararamdaman natin. So to catch a cold, kamkiye kulida. Kamkiye kulida to catch a cold. Kung may lagnat, to have a fever, yorinada. Yorinada. To cough, kichim을 하다. 기침을 하다. To have a runny nose, Ku kutmuri nada. Kutmuri nada. To have an upset stomach. Petari nada. Petari nada. To have a diarrhea. Sulsaril hada. Sulsaril hada. To have indigestion. Suwaga antuida. Suwaga antuida. To vomit. Tuhada. To get a cut on one's finger, nasugatan yung kamay, sunul peda, sunul peda. To burn one's hand, no? Napaso, sunul teda, sunul teda. To sprain one's ankle, na-sprain po yung ankle niya, palmogul pida, palmogul pida. To break one's leg, tariga, puro chida. Tariga burochida. Yan. Okay, dito na tayo sa grammar. Yung grammar natin dito is jimaseo. So, naririnig naman po natin to sa um, K-drama. Minsan wala, hindi na kasi sila gumagamit ng polite or honorific. So, hajima, ganun po. So, hajima, shortcut lang po yan or ginagamit lang po natin yan for casual talk or yung mga kasama natin is friends lang. Pero, yung complete talaga yan with respect is hajimaseo. Jimaseo, ibig sabihin wag. Like, wag mong gawin, hajimaseo. So, i-attach natin ito is either po sa verb or sa adjective. So, verb or adjective. Wag plus pandiwa.
This is used to indicate that the listener is prevented from doing any action. So, walang gagawin. Wag. Because it prohibits an action. It is combined only with verbs. No? Mitjimaseyo. Ano nga yung sabi? Mitjimaseyo. Mitda is believe. Mitjimaseyo, wag maniwala. Seyo dito is parang please, di ba po? Please don't believe. Mitjimaseyo. Hajimaseyo. Please don't do it. Ganon. Okay, halimbawa dito. Okay, paano natin i-conjugate si jimaseyo? Si hada, which means to do. So sabihin mong hajimaseyo. Don't do it. Di po? Okay, si to go. So, tanggalin si da, tapos ilagay mo si jimaseyo. So, magiging kajimaseyo, don't go. Okay, sa K-drama, kajima. Kajima lagu. Ganun. So, dito is kajimaseyo. So, may respect. Kajimaseyo, oppa. Char. Don't go. Ganon. Don't go, honey. Kajimaseyo, yobu. Yan. O Chagiya, baby po yung Chagiya. Chagiya, kajimaseyo, huwag kang umalis. Okay, don't touch. So ang to touch po in dictionary form po is manjida. Manjida. So tanggalin mo si da, tapos ilagay mo si jimaseyo. So magiging manjijimaseyo. Manjijimaseyo. Don't touch. Don't touch me, char. Huwag mo akong hawakan. Manjijimaseyo. Yan po. Pag don't worry or to worry. Ang to worry po in dictionary form, kokjonghada. Kokjonghada. So tanggalin natin si da, ilalagay natin si jimaseyo. So magiging kokjonhajimaseyo. Kokjonghajima. Ganon. Sa K-drama, kokjonghajima. Huwag kang mag-alala. Don't worry. Kokjonhajimaseyo. Okay, meron pa rin tayong respect. Lagyan natin ng seyo. Kasi nagpe-please tayo. Parang, please don't worry. Please don't touch. Please don't go. Please don't do it. Yan. 걱정하지 마세요. 만지지 마세요. 가지 마세요. 하지 마세요. Okay, let's try to go with this example po. Halimbawa, don't take a picture. So, picture is 사진. Chick is chikda, to take a picture. Ganun po. So, tanggalin si da, maiwan si chick. Tapos, lagay natin si chimaseyo. 사진 찍지 마세요. 사진 찍지 마세요. Don't take a picture. Another example. Please don't drink alcohol. Okay, don't drink. So, sa drink natin nilalagay. Kasi si jimaseyo is i-attach natin kay verb muna. So, dito tayo sa verb, tapos chimaseyo. So, drink is mashida. So, tanggalin natin si da, may iwan si mashi, tapos lagay natin si chimaseyo. So, alcohol is sul. Sul is alcohol, yung mga alak. Tapos, lagyan natin ng object particle na ul. So, magiging so를 마시지 마세요. 소를 마시지 마세요. So, wag kang uminom ng alak. Please. Ayan, wag. Okay, next. Don't go home. Okay, so, si home ay parang house. So, cheap. Tapos, lagyan natin ng place particle na eh. 집에. Tapos, 가지 마세요. 집에 가지 마세요. Please don't go home. Yan. Okay? Dito tayo sa exam, assignment din po yan na assignment po. Send ko lang po sa group chat natin. Okay. And meron pa rin po information for chapter 25 tungkol sa first aid kit. No? Mga vocabs pa rin po ito sa first aid kit or 가정 비상약. 가정 비상약. So, andito, babasahin niyo po. So, yung mga tablet, yung mga capsule pa rin sa atin. Gamot pa rin to na
tablet, aliak. Mga nutritional supplement, Yongyakje. Ang eye drops is Anyak. Antiseptic, Sudokyak. Yan, yung lahat na may yak, ibig sabihin medicine. Band-aid, Banjangu. Banjangu. Plastic bandage, Pendu. Pain relief patch, Pasu. Ointment, Yonggu. Fabric bandages, Pungde. Meron pa rin po mga vocabs dito po, kagaya ng cough, cold, or flu medicine. Yung mga gamot para sa mga cough, cold, and flu. Ito po ay kamgiyak. Kamgiyak. Kapag po mga gamot tungkol sa digestion sa stomach natin, suwaje. Kapag mga painkiller, chintungje. Chintungje. Pag po fever reducer, yung may ilalagay natin sa head natin or dito sa ano natin, sa taas po ng kilay natin. Ano ba yung, ano niyan? Anong ibig sabihin or Tagalog? Basta dito po sa head is Heolje, fever reducer. Kasi po, 'di ba sa Korean, yung culture ng Korean, naniniwala pa rin po sila sa mga herbal na nakakaano sa atin. Mga herbal na gamot. Okay? So meron pong of course, ina-acknowledge na naman nila yung mga gamot or yung mga sa mga pharmacy, yung mga gamutan. Pero po, minsan, mas pabor sila sa mga herbal nilang natutunan na mga medicine. Konting chongbu lang po sa Korean culture. Okay, let's go to the chapter 27. Another chapter po tayo. Okay, so chapter is Odiga Apus Shimnika. Odiga Apus Shimnika. So, yan. So, magda-dialogue na naman tayo. Wait po, set up ko muna yung dialogue. Where does it hurt? OD is where. Lagyan ng subject particle na ga. Apu is apuda. Ibig sabihin to hurt. So, apu. Tapos shimnika. Odiga apu shimnika. Ganun po. Okay. Let's go on. Okay, wala na pong dialogue dito. Let's proceed po sa vocabs. So, ang vocabs na nandito is Byungwon. Byungwon or medical centers ang category natin. So, yun, di ba po, sa hospital, pag po tungkol sa mga buntis, OB-GYN. Sa iba po, OB-GYN. Kapag tungkol sa mga bata, pediatrician. So, yan po yung mga tinatawag nating medical centers or Byungwon. Okay? Byungwon. Kaya kinakailangan din po nating malaman tong mga vocabs na ito. So, Byungwon Medical Centers. Kapag po internal medicine or clinic, yung mga tungkol sa tiyan natin, mga internal organs, Negwa. Negwa. Kapag po orthopedic, yung tungkol sa buto natin, no, yung mga na nabali na mga buto, is Jongyong Wegwa. Jongyong Wegwa. Kapag tungkol sa ngipin, dentistry, Chigwa. Ophthalmologist sa mata, angwa or angwa. Otolaryngology, grabe no? Otolaryngology, yung sa lalamunan. Ibi in hugwa. Ibi in hugwa. Kapag po tungkol sa skin, dermatology, pibugwa. Pibugwa. Yon, OB-GYN. Sanbu ingwa. Sanbu ingwa. Pediatrics or pediatrician, Suwagwa. Suwagwa. Okay, again, basahin ko po Internal medicine, Negwa. Orthopedic clinic, Jongyong Wigwa. Dentistry, Chigwa. Ophthalmologist, Angwa. Otolaryngology, EB Inugwa. Dermatology, Pibugwa. OB-GYN, Sanbu Ingwa. At saka pediatrics or pediatrician, Su Agua.
or suwagwa. Okay. Dito naman tayo po sa grammar. So, ang grammar natin is si umyon. Umyon po is if. Tapos, i-attach natin si verb. Okay? Or si adjective. So, this is used as a conditional clause. So, ibig sabihin po sa isang sentence, may dalawang clause, di ba po? Halimbawa, ito yung first clause, ito yung second clause sa sentence, tapos tuldok. May kama dyan. So, sa first clause po, dito ilalagay si umyon. Okay? Kasi po, conditional clause siya. So, halimbawa po, um, if kasi po yan. Like, what if? Ganun po siya. What if, blah, 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 andito sa first. Tapos, mangyayari na yung resulta sa second. So, it can be combined with both adjectives and verbs. So, paano po natin nilalagay si umyon or myon? Pag po vowel ending ang verb stem, myon lang po ilalagay natin. Halimbawa, papuda, busy, to be busy. Tanggalin natin si da, papu, na lang yung may iwan. At si papu ay nag ng vowel. Kaya lalagay na lang natin si myon. Kaya magiging papumyon, if I am busy. Kung buhada, kung buhamyon, if I study. Like, kung busy ako, kung nag-aaral ako, kung mag-aaral ako. Yan, kung, if. Conditional clause po siya. Ibig sabihin may kasunod pa po na resulta sa sinabing if sa first clause. Okay, halimbawa naman po, when the verb stem ends with a consonant other than real, let's add umyon. Okay, so masitda, to be delicious, to be delicious. So masit, tapos umyon. Kaya magiging masisumyon. So kung masarap ang pagkain na to, malakas or magiging malakas yung kain ko. Ayun. So, kung malakas ang pagkain, ay kung masarap, sorry, kung masarap ang pagkain, so conditional, no? Tapos yung second is malalakas yung pagkain ko. Okay. Ik da to read, tanggalin si da, tapos may iwan si ik, which is consonant ending verb, kaya magiging ilgom yon if I read. Kung babasahin ko to, ganun siya. Okay, let's try an example, guys. If I study too much, I get a headache. So, nasan yung conditional clause dito? Nandito sa first. Kasi conditional siya na kung daw, kung mag-aaral siya ng sobra, sasakit ng ulo niya. So, dito, ito po ay hindi unconditional na po. Sasakit ang ulo. Independent clause na po ito. Dito is dependent or conditional. So, meron tayong mga vocals dito. Kung buhada to study, nomo is to, money is much, moriga apuda is to get a headache. So, kung sasabihin natin, if I study too much, I get a headache. So, conjugate natin. Saan natin nilalagay si umyon? Sa study, kasi verb. Tapos, malapit siya sa if. Magiging, kung burul, nomo, mani, hamyon. Okay. Hindi po sa kung buhada po. Kung bu is study, tas si hada is nandito na. Hamyon. Okay? Kasi nomo at saka mani. Too at saka much. Too much. So, kung burul, nomo, mani, hamyon. Moriga, apayo. Sasakit yung ulo. Masakit yung ulo. So, hamyon, if gagawin ko ang pag-aaral ng sobra, sasakit ang ulo ko. 공부를 너무 많이 하면 머리가 아파요. Okay, another example. If the weather is nice on the weekend, let's go to the sea. So, conditional clause ito na kung ang panahon ay okay, no? Sa weekend, weekend, punta tayo ng sea. So, ang sea is pada po. So, magiging jumare. Jumal is weekend, jumare. Nalshi is weather, nalshiga. Tapos ilagay natin yung nice or good. Chuda. Chuomyon. Pada kaja. Pada is sea. Kaja is let's go. Or pwede natin sasabihin kayo.
So if the weather is nice on the weekend, let's go to the sea. 주말에 날씨가 좋으면 바다에 가자. Okay, another example po, see, if you don't eat vegetables, you can't eat ice cream. Kung hindi, okay, conditional. Kung hindi ka kakain ng gulay, hindi ka makakain ng ice cream. So, andito po yung mga vocals, guys. Yaje or yache, vegetables. An is verb meaning negation, no or not. Mokda is to eat. Ice cream is ice cream. Su opda is can't do something. So, magiging yeah or yache를 안 먹으면. Okay, ito po. If you don't eat vegetables. Vegetables, tapos an, tapos mok. So, don't eat. If. So, if eat don't vegetables, kung hindi ka kakain ng gulay, 야채를 안 먹으면 아이스크림을 먹을 수 없어요. So, si ice cream, hindi mo makakain. 수 없어요. Can't do something. So, 야채를 안 먹으면 아이스크림을 먹을 수 없어요. Okay, last. If it rains, let's play inside the house. Kung uulan man, maglaro na lang tayo sa loob ng bahay. So, sasabihin mo, may vocab tayo dito. Uda is to rain. Uda, to come. Parang uulan. Yan. Chip is house. An is inside. Nulda is to play. Kaya magiging 비 오면. So, dito natin ilalagay. 비 오면, chip is bahay, anneso. So, an is inside. Lagyan natin ng place particle na eso, nulayo. Bakit eso yung gamit natin dito? Kasi si eso ay place particle na may gagawin sa place na an. Anong gagawin nila? Maglalaro. Nulayo. So, 비 오면, chip anneso, nulayo. If it rains, let's play inside the house. Okay, another po. Okay, another. 9 minutes na lang tayo, no? Para mag-10. So, another vocabs tayo is treatment. So, treatment is 치료. Treatment is 치료. To treat, 치료를 하다. To get an injection, 주사를 맞다. 주사를 맞다. To have surgery, 수술하다. 수술하다. To take medicine, 약을 먹다. 약을 먹다. To disinfect, 수독을 하다. 수독을 하다. To apply ointment, 연고를 바르다. 연고를 바르다. To put on a band-aid, 밴드를 붙이다. 밴드를 붙이다. To apply a patch, 파스를 붙이다. To apply ice, 침치를 하다. To wrap a bandage, 붕대를 감다. To massage, 주무르다. 주무르다. To wear a plastic or plaster cast, 깁스를 하다. 깁스를 하다. So, yan po yung vocals natin for treatment. Okay. Dito tayo guys sa grammar 2 na 비옵습니까 or 비옵습니다. Okay. So, si 비옵습니까 or 비옵습니다 po ay honorific ending pattern. So, kung naalala nyo, si imnida at saka si imnika. Si imnida ay declarative, pasalaysay or naglalahad. Si imnika ay patanong. Di ba po? At i-attach po natin yan sa noun. Like halimbawa, I am Agon. 저는 아곤입니다. Are you Agon? 당신은 아곤입니까? Di ba po? Dito po, si sumnika at saka si sumnida, hindi po noun ang i-attach natin. I-attach natin si verb at saka si adjective. Pero honorific pa rin po siya.
Si Imnika ay patanong, si Sumnika ay patanong, si Sumnida ay paglalahad, sasalaysay. So this is used when asking or explaining in a formal situation, especially for meetings or presentation. Bakit may I wish po dyan? Mali po yan ha. Okay, again, si Umnida po. Eh, yun. Iba. Wait lang po ha. 6. So, i-attach natin siya sa verb or adjective. Si Sumnika at saka si Sumnida. Si noun po ay, kung i-attach natin si noun sa honorific ending pattern, si Imnida ang gagamitin nun or Imnika. Okay, let's try. Ah, ay si kaya pala. Dami ko ng ano. Yan, umyon. Tapos na tayo dito, no? Si umyon. So, halimbawa, umyon, if you have a lot of money, what would you like to do? So, ito conditional, di ba po conditional? So, tuni, manum yon. Muhago shipoyo. So, tuni, manum yon is if you have a lot of money. Kasi tun is money. Okay. Another example po ni umyon muna tayo ha. May vocals tayong ironada, to get up. So, if I get up in the morning, kung or kapag gigising ako sa umaga, so dito natin i-attach sa get up, ironada. Magiging 아침에 일어나면 항상 is always drink coffee, 커피를 마셔요. So when I get up in the morning, I always drink coffee. 아침에 일어나면 항상 커피를 마셔요. Alam na natin po yan. So when I feel good, I dance. So kung feeling ko po na okay ako, sasayaw ako. 기본 is feelings. 기본이 좋으면 good, 좋다. 좋으면 춤을 춰요. 사사yaw. Okay. Alright, dito tayo sa subnika at subnida. So, yan po ibig sabihin ho. Parang, ako ho ay gagawa. Ganun po. Gagawa ho ako. Iinom ho ako. So, na-attach po siya sa verb na iinom at gagawa. So, this is also used when asking or explaining a formal situations. This is a terminating ending added to the stem of a verb or adjective. Formal exaltation po siya. Okay, so kailan natin gagamitin si biyop takasumnika or biyop sumnida? So kapag po si verb stem ay nagyan ng consonant, sumnika or sumnida ang nilalagay natin. So halimbawa, mukda. So tanggalin si da, nagyan po si muk, verb stem ng consonant, kaya sasabihin mong muksumnika or muksumnida. Kapag po si verb stem lagyan ng vowel or lagyan ng real, lagyan na natin si biyop. Kaya magiging, halimbawa, manada, manamnika, manamnida. Mandulda, mandumnika, mandumnida. Okay, halimbawa, how can I help you? So, otoke is how. Tapos, osyos is help. So, otoke, osyosumnika. Yan, pwede mo yan sabihin. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang coffee or sa isang restaurant, tapos pupunta ka ng customer para alamin yung order nila. So, how can I help you? Pwede po yan. Or sa offices. Otoke, osyosumnika. So, how can I help you? Anong may tutulong ko sa'yo? So, another po is, I've got a cold. So, got is, ilalagay natin si sumnida. So, 감기에 걸려서 왔습니다. Isa cold pala, got a cold. 걸려서. Next po, si chapter 28. Ay, isa lang po talaga. So, si sumnika, sumnida, tatandaan niyo lang po na verb po i-attach sa kanya. Chapter 28 po, si 통장을
만들려고 왔어요. I came to open a bank account. 통장을 만들려고 왔어요. Okay. Dito tayo sa vocabs po ng chapter 28. Ang category is tungkol sa bank. So, uneng. Uneng is bank. So, counter, 창구, bank book. Okay, wait lang po. Bank book is 통장. Identification card. Ang identification card yung employees card. 신분증. 신분증. Account number, 계좌번호, 계좌번호, address, 주소, signature, 서명, password is 비밀번호, internet banking is internet banking. Okay? Hiram na salita lang. Debit card is 체크카드, 체크카드. Credit card, 신용카드, 신용카드. Okay. Dito tayo guys sa uryogu. Uryogo, ibig sabihin layunin or nais plus verb. Attach natin siya sa verb. Oh. So this is used to represent an intention or purpose to do something. It is a connective ending used when the speaker has intention or desire of doing something. So uryogo po ay universal Korean grammar pattern which can be used with all sorts of verb. Kahit ano po yung ilalagay natin na verb, and implies much stronger implication. So, ibig sabihin po, gagamitin natin si Yoryogu kapag po may intention tayo or purpose na gagawin ang something. Halimbawa, ay bago yan, conjugation. Uryogu i-attach natin kapag si verb stem ay nag-end ng consonant. So, mokda magiging moguryogu. Ikda magiging ilguryogu. Kapag nag-end po ng vowel, sada, saryogu, mandulda, mandulyogu, mandulyogu. Okay, let's try an example. Today, I'll go to a restaurant to eat Korean food. So, meron siyang layunin na pupunta daw siya ng restaurant. Bakit? Anong gagawin niya sa restaurant? So, may intention na gagawin sa restaurant to eat Korean food. Kaya, sabihin mong today, 오늘은 한국 음식. 한국 음식 is Korean food. 한국 음식, lagyan natin ng object particle. 한국 음식을 먹으려고 to eat, to eat, to po, to eat. 식당에 가요. 식당 is restaurant. 가요 is go. So, 오늘은 ngayon, 한국 음식을, Korean food, 먹으려고 to eat. 식당에 가요. Restaurant go. Okay, saan natin nilagay si Ryogo? Sa to eat. Uryogo ang nilagay natin kasi po si Mok ay nag ng consonant. Kaya Uryogo. Another example, I did my homework quickly to watch the drama. Yon, di ba tayo? Gagawin natin kaagad yung homework para, yan po, layunin. Layunin mong manood ng K-drama. Kaya, tatapusin mo yung homework mo. Ganun po. Kaya magiging drama를 보려고, watch, 보다. Ibig sabihin po sa Korean po ng watch or to see is 보다. Tanggalin natin si da, si po na lang may iwan. So, 보려고, 숙제를 is assignment or homework. 숙제를, tapos pali is faster, quickly. 했어요. 했어요 kasi did. Past tense. Pag present tense yan, heyo lang. Past tense kasi, 했어요. So, sasabihin mong, tinapos ko ang homework ko ng mabilis para manood ng drama. So, in Korean, 드라마를 보려고 숙제를 빨리 했어요. Okay. So, si Uryogo is ilalagay lang natin kung may layunin. Okay? May gagawin. May intensyon na gawin yung iba. Okay. Halimbawa, raise your hand to answer. So, itaas lang ang kamay kung sasagot ka.
Kung sasagot. So, dito natin i-attach si Ryogo sa answer. So, answer is Teddapada. So, Teddapada, tanggalin si da, ha na lang po. Teddapa. Tapos lagay natin si Ryogo kasi nag-end siya ng vowel. So, 대답하려고 손을 들어 or 들어요. 손을 들어요. 손 is hand. 들어요 is raise, taas. Itaas ang kamay, ganun. So, raise your hand to answer. 대답하려고 손을 들어요. Ganun po. Okay, another. Pumunta ako ng library para mag-study. Pumunta ako sa library para mag-aral. So, sabihin mo, dito natin i-attach sa para mag-aral. So, mauuna yan. 공부하려고. Tapos, library is tusugwan. Nilagyan ng place particle na e. So, 공부하려고 투수관에 갔어요. 갔어요, past tense. Went. So, I went to the library to study. 공부하려고 투수관에 갔어요. Okay, last po. I came to work. Pumunta ako. Or nagpunta kasi came. Nagpunta ako para magtrabaho. So, i-attach natin si para or oryogo sa work. So, ano yung work? Ilhada. So, tanggalin si da, ilha. So, si ilha ay nag-end ng vowel, kaya ryogo lang po ilalagay natin. Hindi oryogo. So, magiging 일하려고 왔어요. 일하려고 왔어요. Okay, next po. Next slide po tayo. Okay, 10:06 na po. Bear with me guys. Dalawa na lang po. So, dito na tayo sa vocabulary 2, banking, business, or ATM. 은행, 업무, 연금, 인출기. 은행, 업무, 연금인, 출기. Banking, business, or ATM. So, yung to transfer, 송금하다. 송금하다. To deposit, 입금하다. 입금하다. Balance inquiry, 잔액추에. 잔액추에. To loan, 대출하다. To exchange, 완전하다. 완전하다. Ang ATM sa kanila po ay 홍금 일출기, 인출기. 홍금 인출기, ATM. Gamitin mo yan. Honggum po ba yan? Ay, yon pala. Hindi ko nakikita din. Yonggum inchulgi. Yan po ATM. Yonggum inchulgi에 kayo. Punta ako, ATM. To withdraw, 출금하다. Sige po, Ma'am Jacqueline. Okay, next po, account transfer, getchwa iche, account transfer. Bank book update, 통장 정리, bank book, 통장. Okay. So, last natin na grammar po si umyon twida. Umyon twida is pwede or maaari. Like, pwede ka nang umalis. Ganon. Pwede ka na. Sapat nang pumalis ka. Ganon siya. So this is used to show the minimum requirement that is required to achieve a result. So like example, equal lang po siya ng it's enough it's enough to live or you just have to live in English. So, kailan natin gagamitin si imyon at saka myon? Kapag po nag-end si verb stem ng consonant, umyon twida. Kaya mukda, 먹으면 twida. Pwede nang kumain. Sapat nang kumain. Kapag naman po si verb stem ay nag-end ng vowel or may real, myon twida lang. Halimbawa, sada. Samyon twida. Pwedeng tumira. Sada kasi yan.
sada is to leave. Ay, bumili, sorry. Sada is bumili. Pwedeng bumili. To buy. Samyon tuida. Salda, to leave. Ito po, to leave. So, salmyon tuida. Okay. Example po, you can go now. Pwede ka nang umalis. So, now is 지금, tapos can. Yan po. Umyon tuida po ang can. Maaari. So, 지금 가면 돼요. Tuweda po is dictionary form. So, conjugate muna po na into present tense, past tense, at saka future tense. Okay? So, dito sa sentence natin is, you can go now. So, ibig sabihin ngayon, present tense. Kaya 돼요. So, 지금 가면 돼요. 지금 가면 돼요. Okay, another example po. You finish the homework so you can meet your friend. Tapusin mo yung homework mo para pwede ka nang makipagkita sa kaibigan mo. Sabihin mong, 숙제 is homework or assignment. 숙제를 끝냈으니까. Okay? 끝냈으니까 친구를 만나면 돼요. So, 쓰니까 po, didiscuss ko po to 쓰니까 next time po sa inyo. Pero ibig sabihin lang po dito is because or after. After po. After, yes. 끝냈으니까. pagkatapos. 숙제를 끝냈으니까 친구를 만나면 돼요. Pwede mo na or pwede ka na makipagkita sa kaibigan mo. Okay, another, take it twice a day. Pwede mong inumin. So, pwede mong inumin 2 beses sa isang araw. Pwede pong ganyan. So, sasabihin mong haruye, day kasi po yung haru. 하루에 2번 먹으면 돼요. Pwede. So, si immune tuida po is pwede or maaari or kung pwede. Can. Sa English po, can. Okay, tapos na tayo sa chapter 25 to chapter 28. Wala po bang mga tanong, guys? Wala naman po, no? Tahimik po lahat. So, kung ano po, kung mabilis lang po akong mag-discuss, pwede po kayong magtanong. And recorded naman po yung session natin. Okay, dahil wala na po mga tanong, thank you so much, Yorobun, sa pagsali. 감사합니다. 다음에 만나요. Good night. Bukas na naman po. So, si chapter 20 na chapter 30 at saka si self-intro na po. Good night. Good evening po sa lahat. Good night sa lahat.